on #Main Check na sa listahan natin ang coffee farming. Ano po kaibahan ng pula dun sa Oh, ito, hello pa ito. Ano po malaman pag pwede nang galingin? Pwede na yung kumakalog yan. Hi guys! Day 2 na ng ating #CoffeeIsLife goals at well, mula sa coffee farming kahapon, ngayon naman malalaman natin kung paano nga ba nagiging kape ang kape. Wow! Paano? At sa mga coffee lovers dyan, I'm sure gusto nyong malaman kung anong ginagawa sa mga coffee nyo. Di ba? Yung pang everyday natin, kung anong ginagawa bago makarating sa atin. Totoo! At ito pa! Mula sa pag-roast at packaging, buong production ng kape, gagawin natin yan. Ay, exciting mga besties! At nandito tayo ngayon sa Gourmet Farms, one of the largest coffee manufacturing companies here in the Philippines. Makakasama natin ngayon si Sir June Chris, ang coffee supervisor dito sa Gourmet Farms. Sir June, gaano katagal na po kayong coffee supervisor? Siguro sa ngayon mga 12 years na ako nag-supervise ng coffee. Bakit nyo naman po naisip na gano'ng trabaho ang pasukin ninyo? Matagal na rin kasi ako nag-umpisa sa trabaho. 1988 pa ako nag-umpisa. Kape na ako nagtatrabaho. Kape na rin po. Oo. Coffee lover po ba kayo, Sir June? Oo naman. Halos Bihira lahat. yan! Coffee supervisor na coffee lover. Dito lang yan sa Gourmet Farms. Kasi kailangan mahal mo talaga yung kape para malasahan mo ng gusto siya. Ayun na nga, Sir June. Kaya kami rin nandito ngayon. Kasi kaming tatlo, wala talaga kaming idea sa Yes. kape. Mm. So ano po ba yung kape? Maraming klase ng kape. Lalong-lalo na Arabica. Arabica. Napakadami ng Arabica. klase ng Arabica. Pero kami ngayon, ang ginagamit namin is 3 klase lang ng variety. So meron tayong katulad nito, Arabica, may Robusta, Robusta, and then may Excelsa. Ito yung kalimitan tinatawag na barako. Maraho. Alin po dyan yung pinakamatapang? Pinakamatapang ito. Yung Robusta? Matapang talaga robusta? Yan ang pinakamakuan. Pero siya yung pinakamura. Kaya po ba tayong ipaglaban niya? Pinakamura pero pinakamatapang. Pero ang pinakamasarap natin is yung Arabic. Tapos yung proseso po, Sir June, paano po ba? Kasi Unang step kasi yan, kung manggagaling sa farm yan, so harvesting. Harvest. Tapos meron tawag na wet process. Ito yung dumadaan sa parang binababad sa tubig, parang gano'n. So basa siya kung process niya. Ang sun-dry naman, so binibilad. Kalimitan na ginagawa dito sa atin sa Pilipinas. Bilad. Oo, Binibilad. bilad. So yun yung dalawang proseso niya. Bago siya, hihuhul yung babalatan. So bago po siya umabot sa proseso ng roasting, gaano po katagal yung inaabot? True. Matagal din naman kasi depende sa pagbibilad yan, kung gaano katagal yung pagbibilad nila. Ano po ba ang nakadepende dun sa pagbilad? Yung tapang po ba ng Yung kape? moisture niya, kailangan pababain mo siya. Yung talagang tuyong-tuyo siya. Yung tuyot talaga. Hindi siya. Katulad nito, mga ganitong klase. Ganyan. Eh di, sir, pwede naman siguro i-blower na lang. Para Merong process na ganun. Machine. Kaya lang, yung mga makinang malalaki, hindi naman siya kwan. So dito bilad? Oo, pero sa atin Mano-mano. dito sa Pilipinas, kalimitan talaga, sun-dry ang ginagamit. alam niyo, Sir June, tayo din bilad na bilad. Ginagamit. Muna rin tayo, mama. Pumasok na tayo, Sir June. Alamin na natin kung ano yung Okay, next true. process after niyan. Yung proseso naman namin dito sa pagluluto, dito na. Tara po, Sir June. Joke lang. Yan. Ayan, so ito na yung mga coffee. Bongga! Okay, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung unang step natin sa pagluluto na. So, kailangan nating i-weigh muna yung raw mat natin or green beans natin na lulutuin. Halimbawa to, Arabica to. So, kailangan nating i-weigh siya sa 100 kilos. Kasi yung capacity ng makina namin is 100 kilos. Wow. So, yun yung magiging isasalang Bongga. natin. So, ganito ngayon ang proseso natin. Kailangan nating timbangin muna. I-weigh natin to sa 50 kilos. So, magiging 250 kilos yung isasalang natin. Ala, 250. 250. So, So, 100 kilos, di ba? Ano ba? Ayan. So, 50 kilos na siya. Ala, sir, ano yan? Yan. 49.8. Oh, kulang pa po. Dagdag pa po ng mga dalawang butel. Sakto na? Ay, sakto na. Teka lang, sir. Teka lang Tapos, po, Yan, perfect, Chami. Ang so, galing mo tapos, dyan. pagkatapos niyan, kailangan na natin siya ilagay dito. We're going to put So, here. gano'n ang pa natin. Kasi sobrang bigat. So, kailangan natin takalin. Ay.
Patry, sir. Gusto namin ma-try. Sige. Feeling ko kaya mo yan naman. Kaya-kaya nyo naman sa yan. akin. Sige, try nyo. Tayo mo nga, Nash. Ayan, kasi ganyan. Matagal tayo matapos na. So, paanda rin na natin. Ito. Hala! Medyo maingay nga lang. Yan. Pagka kaya, nakalimbawa, nakabuelo na siya, saka mo siya i-start. Yung aeroplano, yan na! Ay, So, tinutulak niya ng pataas yan. Ganun ang tema niya. Ay, parang ikakay. So, meron din kaming nakukuha din to doon sa loob. Pag may nakakalusot na ganyan, meron kaming distoning doon. Yan, gano'n. Okay. Yan, nasa loob na siya. And then, off. Yan. Pero ito, sir, ano po talagang nagagawa niya? Natatransfer lang po yung coffee beans doon sa roasting area? Kasi or- kaya namin dinesign na ganito dahil nakabukod yan. Maalikabok kasi. So, yung alikabok niya hindi pwedeng sumama doon sa loob mismo ng Sinasala. lutuan. Oo. Kinokontrol natin yung alikabok na mahalo doon sa luto ng kape. So, dito po lahat alikabok ngayon. Dito lang Ito naiiwan nga, wala pa kalaking alikabok. Kasi hindi natin maiiwasan lahat ng panayan. May alikabok. May yan. alikabok. Oo. So ngayon po, Sir Jun, ano na pong next na gagawin Ang natin? gagawin natin, doon na tayo sa lutuan mismo. So dito rin tayo dadaan. Okay. Kanina, di ba, kung saan galing yung green beans, dyan yung dumaan. Pupunta rito. Yan. And then, bababa siya dito. Ito na yung mismong roasting kung saan niluluto yung beans natin. Roast. Gaano po katagal, Sir Jun? Depende sa klase kasi meron tayong 3 klase ng luto. Meron tayong light roast, may medium roast, may dark roast. Oo nga. Ganun yun. Oo. Nag-make sense na ngayon kasi nakikita lang natin yun, di ba? Sa mga coffee shop. Halimbawa, kung magluluto na tayo, paanda rin natin itong color tray. Safe naman yan. Okay, ibababa na natin ito. So, yan yung pagluluto ng kape. Pero bakit, Sir Jun, wala pa siyang amoy? Wala pang aroma? Ang kalimitan nga kasi, ang lumalabas ang aroma ng coffee kapag siya ay ginagrind na. Okay. So, yun ang kalimitan na lumalabas. Doon mismo maamoy mo na siya ng gusto. Paano, Sir Jun, yung mga flavors? Paano, sa anong proseso siya nilalagyan? Dito po ba? While roasting? Or... Kapag kami nagmi-mix ng flavor, so liquid lang siya and then sa beans, inahalo lang namin yun. Bago siya i-grind. Kasama na yun. Sa Kasama na siya So sa parang naku-coat lang yung coffee bean, So yung parang flavoring. ihalo mo siya and then tukuan mo lang siya, i-store mo lang siya ng mga 5 minutes para pumapit ng gusto yung... Mabilis lang. Mga ganun lang Mabilis siya. lang pala ang proseso ng kape. Sa flavoring. Pero matrabaho. Matrabaho. Timbang. Pero Sir Jun, paano po dati nung wala pa pong roaster? Paano ang proseso? So sa atin, sa mga probinsya, ang paggagawa talaga ng pagluluto ng kape, kalimitan, kawali lang. Kawali. Tapos kahoy lang yung gatong. So doon lang nila niluluto yan hanggang sa mag-black. Pero Sir Jun, after nito, ano nang next after i-roast yung coffee bean? So pagbaba dito, papunta na tayo doon sa dadaanan na distoner. Yun yun. Alin, So sir? di ba mapapansin nyo kanina, nakakuha kayo ng... Bakal. Bakal. So doon dadaan to para maging safe siya. Mawala yun. Yung pinakasala, masasala na. Eh, Ang fairness. bukod dun sa mga nasasalang ganun, Sir Jun, paano naman yung mga rejected na coffee beans? Oo. Paano nasasala yun? Yan, sa umpisa pa lang yan, bago namin tanggapin, bago namin lutuin yan, so dapat kino-quality na yan. Paano niyo po masasabing reject yung coffee beans? Kapag po may sira, may... Oo, halimbawa may black beans. Kalimitan kasi yan ang sakit ng coffee. Yung black beans. Oo, at saka yung insect bite. Yan ang kinukontrol. Insect bite. Insect bite. Oo, yan yung may butas-butas na beans. Yung butas-butas. Grabe. So yan ang Mabusisi kinukontrol natin para lang safe yung coffee na
Busisi rin pala, no? Mabusisi rin. Iba din ang quality control dito sa Gourmet Farm. Oo. Kailangan talaga yan. Yan ang kailangan kasi sinaserve natin yan. Oo, So eh. iniinom natin yan. Kailangan talaga safe yan. Correct, kino-consume. So, Sir June, punta na tayo sa next process sa... Destoner tayo. Okay, let's go. Gusto ba? Tara, let's go. Next. Pakikita ko sa inyo yung destoner. Ito. This toner. Ayan, Okay. yung mga nasasama. Ito yung mga nakukuha Oh my natin gosh. kapag nagluluto. So mayroon tayong metal. Bato. May mga bato. Yan. May magnet. Yan yung dumidikit yung mga bakal-bakal kung may naihaw. Kung napapasama, katulad dito, di ba? Ito ang hirap, sir, kasi hindi mo mapapagkamalan. Pwede talaga siyang masama sa mga coffee. Yes, Kulay. pwede mangyari. Yan ang nakakasira kalimitan ng grinder. Okay? Tapos yan po, i-discard lang yan, sir. Oo, After itatapon. discard, next process na. So doon na tayo Next sa step. mixing. Yeah. Mixing. Let's go, Kuya June! Grabe, ang bango. Ay, grabe! Ganun talaga. Oh my God. Okay, ito na yung third step natin Kuya. kung paano siya mini-mix or biniblend yung mga klase ng beans. Pinaghahalo natin sila para makuha namin yung blend namin. Meron kasi kaming 8 blend. Walo. 8 klase ng blend na iba-iba yung lasa niya. Isa-isahin natin yan, Sir June. Meron tayong katulad ng Maynila blend, meron kaming espresso blend, meron kaming Barako blend, at meron din kaming premium blend and then reserve blend. Yung mga special na talaga na masasarap ng pagkakatimpla. Special blend. True. Paano po ba, Sir June, yung process ng pagbe-blend ng coffee beans? So ganito yun, naging ginagawa namin, so minimix muna namin yung dalawang klase ng variety ng coffee. So then may formulation siya, kung mayroon siyang 70-30, ganun mga percentage. So halimbawa, ito, nakamix na natin. So, May halo na po to, sir? Oo, may halo na siya. Ano, sir, So para may pwede experience nyo ko magbuhos yan dito. Ingat, Chami. Ito mo ba? Hindi. Dito na siya diretso. doon. Yan. Ito ba? Bubuhos siya dyan. Boss ko pa diretso, ha? Okay? Parang sizzle. So, Not ganun. Sizzle. And then, bubuksan natin yung mixer. So, i-on natin siya. Ganyan. So, magmi-mix siya. And then, pag na-mix na siya, so, ibababa na natin siya bago natin siya grind. So, pagbababa naman natin, ganito Yan. naman siya. Powder na po ba siya? Hindi pa. Hindi. So, baba siya. Coffee Baba beans siya. natin. So, bababa natin siya. Bababa lang natin yung pan. Yan. Gana siya. Then, yan. Nakamix na yan. And then, ito na rin yung gigilingin natin. Paano yung Gagrind giling, natin. sir? So, ganito naman yun. Pwede yung nagiling. Ito lang siya. Hindi, sir, hindi ginagawa. Ano po natin to next? So, dito naman natin siya gagrind. Ngayon, papunta tayo sa grinding. Yan. And, yan, bababa. Ano ba? Sir, sorry na una na kami sa grinding. Sorry. Teka na nga. So, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung, paano naman yung ginagrind natin yung coffee. Yun na Kasi may 2 types of grind tayo na ginagamit. So, meron kasing iba-ibang machine ang ginagamit natin sa mga pang coffees or pang company, mga ganon. So, meron kaming dalawang klase ng grind yan. So, yun yung tinatawag namin drip grind at saka yung regular grind. Ang regular grind, kalimitan ginagamit siya sa mga percolator or coffee press. So, doon ginagamit siya. Yun namang drip ginagamit natin kalimitan sa mga pangbahay lang. Yung katulad ng coffee maker, yung kadalasan natin, yung mga drip. Filter Drip yun. filter. So, gano'n lang. So, ganito yan. Bale, ito yung mo. Tuturo ko lang kung paano yung gagawin. Halimbawa, kung magte-testing kayo, kailangan lang natin takal to dito sa taas. Ingat lang kung medyo mataas. Oo nga, medyo mataas, sir. So, yan. Buhos natin doon. And then, ipanda rin natin siya. Ang una natin... Sorry. Una natin gigilingin is drip. Drip. So, yun yung pino. Ika nga. So, ganito yun. Yan. So, yan yung fine grind. Ika nga. So, pino siya. So, kapag gusto mo naman baguhin yan, pwede naman natin. Hintayin lang natin maubos, ha? So, tapos na siya. Papalitan lang natin, ha? Change tayo. Okay. So, adjust natin ang makina. Ganun lang siya. Yeah. Okay? Yun yung... May adjust ha? Dito siya na-adjust.
Tapos ito na, tapos na siya. Ipapack na natin to, Sir Jun. Ipapak na natin. So ito na yung final. Ito yung final natin. Bago mag-packing. Okay. Yun pala ang processing. Yan yun. So, let go. Ipack na natin. Dali mo na yan, girl. Tikman muna natin. Tara na. Mag-pack na tayo, guys. Sagay ba natin to? Go. Alright. Nandito na tayo. Kakasin. Dito naman i-explain ko sa inyo kung paano siya ipinapak. Packaging natin ay 250 grams. Ano po? 250 grams. So, ganito lang ang process natin. So, kailangan mong lagyan. So, and then, weight natin. Zero muna natin siya. And then, salang. Pwede na po yung ganyan, yung sobrang konti. 250 grams. Basta 50 po, no? Okay. And then, pagkatapos sa timbang, dito naman tayo sa weight. And seal. Ay, seal! Idadaan lang. Matic na. Pero, Ganun lang siya. Ay, ang galing! Amazing. I love it! Yan. Ganun ang testing niya. Dali lang naman pala. And then, tuturo na namin sa inyo kung paano yung challenge. May challenge. Challenge agad! Oo. Kasi, meron tayong paggagawa nga na makaparamihan kayo ng magagawa. Ano muna mapapanalunan namin? Isang kahon ng kape. Kape. timpla na. Okay? Pwede ba natin umpisa na? Hello? Okay. 1 minute, paramihan. Let the coffee challenge begin! Go, Chichi! Ay, malapit. Dapat walang malalaglag na coffee, Pinas. Kakainit. Tampal. Pag nahulog kakainin gamit ang bibig. Chichi, 250. O, hindi pa. Five, four, 3, 2, 1. Dalawa lang. Okay, nakadalawang packs ka. Not bad. Not For a bad. first timer, kaya Kasi ako baka isa lang. Okay, ready, Cham? You have 1 minute. Timer starts now. 5, 4. Taray! Dapat relax ka lang. Oo. Grace under pressure. Ganyan. 30 seconds. 30 na agad. Alam mo yun, parang pare-pareho lang tayo nang makukuha dito. Sir, June, namin natanong paano kapag tie. Kami lahat. Ulit-ulit. Ay, hindi. Alam mo yung tiebreaker, yung pinakamalapit sa 250. Yan. Saan natigil? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grabe. Isa lang. Lumaban naman. Baby, magagawa ka tatlo ka dito. Sana. Diba? Sana. Oh, let's try. Okay, let's try. Let's do this. 10. Wala pa. Sa tayo, baka mamaya ano mo. Yeah. Hindi. Okay. So, ito na po, mga ka-besties. Nakuha na po ang phenomenal packer from Bulacan. May Mendoza. Pack na pack! Timer starts now! Grabe yung tik-tik mo. Phenom. Chill lang. Malapit. Parang isa lang din, ah. Ayun! Isa na. Konti na lang. Ayun eh. On, perfect. Pero relax ka. Ay! Ganun dapat kasi. My technique! Strategy. Bongga. Hindi niyo pinakita kanina. Surprise! Surprise! 30 seconds! 30 seconds. In fairness. Burn Bright ka doon. Trot. 15 seconds, girl. 10. Ala, baka wala akong malagay! 10! 9. 7! 7. Tumingin ka doon sa 3! 2. 1! Amo! Aray! Ang galing! Yes! So,
isang kahon natin dyan. Binibigay natin. And the winner is... Dun, 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 dun. O, ito na yung pinaka-premium mo. Isang box. Nako, Sir, parang- kung ano yung kinap mo. Parang box lang yung usapan natin eh. Box lang talaga ng kape, walang laman, oh. Wala naman sinabing laman. Thank you so much, Sir Jun. Thank you po, Sir Jun. Congratulations. Thank you, grabe. Pinaka-finish natin na trabaho dito sa Yes. Recipe niya po, ma'am. Oo naman, natutunan natin at nalaman natin ang proseso ng paggawa ng kape. Oh, thanks to Sir Jun. Oo naman. At sa Gourmet Farm. Thank you! So, iloload na natin yung ilan sa mga napak natin kape para ma-deliver sa mga distributors, supermarkets, True. and everything else. Let's go. Let's go, guys. Ah, Mabigat. pero ba? Yes! Ingat-ingat, girl. Kaya naman, di naman True. super ano. Hindi naman bigas. Sakto lang. Kasi mag-ano lang naman, kaya naman. Kasi para nasa sachet pack lang naman siya. Ay, Magaan. Oo. ganyan ako sa malawa. Yay! Hashtag Kamusta yung experience for you, Chi? Yes. Oh my God, guys. I'm so happy dahil, syempre, bukod sa coffee lover ako, ang dami ko natutunan dito sa factory. Kung paano ba ang tamang process gumawa ng Barako coffee. At nakakatuwa lang kasi sa ngayon na bago yung mga technology, napapabilis yung trabaho ng ating mga manggagawang Pilipino. Ako naman, syempre, ang sarap naman tignan na yung iniinom natin kape sa mga kung sa coffee shop. May kita rin kung saan galing. Oo. Kasi minsan parang ang nai-enjoy lang natin yung, ang sarap ng coffee, matamis, malasa, gano'n. Pero ang bongga rin tignan na kung saan ito nagbumula. Diba? Syempre, tsaka yung sa paggawa ng coffee, yung sa factory, yung pag-pack, yun, bet ko yun. Favorite ko. Nakakalibang siya, di ba? Tumagal nga tayo doon. Hindi yun, nakakatuwa na may experience sa atin Yes. to. Kasi di ba madalas yung mga bagay-bagay, in general na lang, bukod sa coffee, parang hindi natin na-appreciate yung process sa pinagdadaanan niya. Lalo na dito sa kape, parang ine-enjoy lang natin kapag nandiyan na without thinking about the process it had to go through for it to reach our mugs. Itong kape na to, di ba? And ngayon, na-experience natin na pagdaanan natin, na ituro sa atin, mas napahalagahan natin yung mga kape na iniinom natin sa umaga, di ba? Correct. At hindi lang sa kape, sa lahat yan eh. Isa lang tong kape sa mga examples, pero yun, mas importante na dapat ma-appreciate din natin yung proseso ng paggawa ng isang bagay, hindi lang kung ano na yung nandyan sa harap natin. So, yun, anong favorite nyo? Favorite part nyo dun sa mga tinuro sa atin ni Sir Jun? Ako gusto ko yung sa baba pa lang. Ano? Yung pagkasalin. pagsasalin. Sa marikabok na lugar. Oo, kasi gusto ko parang raw. Oo, talagang yun yung favorite ko, parang 4x4 lang. Ikaw, ang favorite mo? Ako yung favorite ko kanina yung nagpapacking. Di ba? Alam kong favorite mo yun. 2 taon na, di ba? 2 years ko na kasi siya trabaho. Hindi, as super favorite ko siya kanina, nakakaaliw. Di ba? Ikaw? Ang hirap mamili, pero pinaka-na-enjoy ko yung pagpapack. Kasi, ang tagal nating nagstay doon, di ba? Kahit kung wala na yung cameras, talagang tuloy-tuloy parang din tayo sa pagpapack. Pero masaya siya. Feeling ko, kung mabibigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho sa isang coffee factory for a week or for a month, kakayanin ko siya. Ang saya. Kasi, Nag-enjoy ka eh. Nakita oo, at yung mga tinuro sa atin ni Sir Jun. akala natin madali, pero syempre mahirap. Mahirap. Lalo na kung araw-araw mo siyang ginagawa. So talagang na-appreciate namin yung ginagawa ng mga tao dito sa coffee farmer. Mga coffee farmer dito sa coffee factory. And yung mga coffee farmers. Kasi Oo. hindi rin naman mapupunta dito yan kung walang coffee farmers. Kung walang magtatanim. Kung Mahirap. wala ang tatay. Kung wala yung tatay ko, kaya tay, kung nasaan ka man ngayon, I love you. Marami pa tayo i-achieve mga besties dito sa ating #CoffeeIsLife goals. Kaya abangan niyo yan dito sa #Mingos! Ay, naubos mo na, grabe. Bus na. Bukas, malalaman naman natin ang old and new ways of brewing coffee. Since wala rin tayong grinder, back to the classics tayo, mortar and pestle. Pwede natin siya diretsuhin, parang tsaa lang siya. So okay na yung mga granules. Yes. Kailangan natin i-tear yung weight kasi ngayon meron na rin pala tayong scale. Susukatin natin para hindi masyadong mapait at hindi masyadong matapang yung kape natin. Tama lang. Tama na. Okay? Ang goal lang na pag-measure ng lahat ng variables kung tawagin dito ay maulit mo kung ano yung masarap na timpla na tikman mo. Bet ka to. Medyo matino siya kasi basic lang naman yung ginawa. So mas okay siya kasi masarap. Huwag ka siya. Ayan.